usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawada na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat, ang inyong alagad si Miss J. Gugma mo, paglaom ko. Maayong hapon kanatong tanan. Ani ana sab ako sa inyong atubangan. Ang inyong alagad si Miss J. Karong hapon na is June 27, ikaupat nato nga episode. Siguro nakita na ninyo atong episode 1, 2, and 3. Siguro mga igsoon nakakuha gyud mo pagtulon about sa mother, about sa iyang anak, and then siguro naka-feel mo ug naka-relate sad mo. Pero kini atong programa mga igsoon, it's all about love. It's all about hope. It's all about faith. So, kung dili gyud ka mawad-an og paglaom, di ka mawad-an og pagtuo sa Ginoo, kay baba mo, nothing is impossible. So gipakita nako ninyo mga igsoon ang katong story sa first episode ni Nanay Corazon. Siguro makaingon jud mo ba nga dili bitaw lalim sa ang ma-oxygen, ma-hospital ang atong inahan, nga especially nowadays nga lisod bitaw kay sa kwarta. Di gyud lalim. So katong mga igsoon gipakita nako siya sa inyo ha, kay kahibaw ko nagatang mo ug unsa nay nahitabo. Din ikaduha na kato akong gipakita ninyo about sa nila Nanay Nita. Excited sad kaayo ang katong na hospital ug atong gusto sad magpakasal. Mao na ang ato ang topic ani ato ang programa. But first, ako sa itikap ninyo kung ngano gyud namugna ni ang gugma mo. Kay bawo naman siguro mo nga kining gugma mo paglaom ko. Mao ni ang ato ang programa nga atong gidalit sa tanan. Nga kini do na patay paglaom sa atong kinabuhi samtang buhi ta aning kalibutana. Nya karong hapunan no nakaana mo asa na di ko karon. Nindot kay kung palibot sa see nakakita mo so nice kay bawo mo ngano gituyo ni nako nga ipakita nako ninyo kay sometimes need masagyud ta nga maglipay-lipay musuroy ipakita nato og unsa ang atong palibot dinhi sa syudad. So naa ako karon sa bukid mga igsoon ngano nagpabukid ko kay bawo mo ngano exciting kay do na ko'y topic sa sunod na pod nato nga episode nga adtot na ta sad sa bukid. Atong bisitahon ang atong mga igsoon nga tua sad sa bukid ug diin sad ko gikan. Ipakita nako ninyo ang akong kinabuhi before ko naabot diri sa Cebu. Mao na karon ang atong topic nganong nagpabukid ta. So mga igsoon, siguro makapangutana na mo ba kumusta na ka to si Nanay Corazon no? Pareha ta ako sad na excited sad ko kumusta na ka si Nanay Corazon sa after sa iyang pagka-hospital pila siya ka days dito na oxygen niya pagkahuman ana gitagaan siyang milagro sa Ginoo nakagawa siya sa ospital. So mo na mga igsoon kay baw ko kamo sad nagatang sad mo sa unsay nahitabo ni Nanay Corazon mao na nga ako sad gusto ipakita ninyo ug unsa poy update ni Nanay Corazon karong hapuna. So mga igsoon,
dili lang nako dugayon pod kay ngano taas-taas gud kay nga exciting kay sa nga tanan kaniya ato ang story karong hapuna. Wa ko ipakita ninyo nga new story pero na ako'y paabangan ninyo another story. So karong hapuna mga igsoon, ako ipakita ninyo ang video ni Nanay Corazon nga naana siya sa balay. Please watch this. Salamat kayo sa gugma ko sa gugma mo paglaom ko sa labaw na gyud ka ng Janet Valencia. Mga igsoon, nakita ninyo ang video ni Nanay Corazon, amazing kay sa nga tanan. Wala ta nagdahom nga sa iyang naitabo dito sa ospital nga gigamitan na siya og oxygen. Dili ba basta-basta ang pasyente kung gamitan na siya og oxygen. So tungod man gud sa iyang pagtuo sa Ginoo ug sa kamaayo pod siyang anak nga grabe pod ka religyosa. Nya kana bitawng grabe ilhang faith sa Ginoo kay baba magunsa ni ana gyud ang iyang anak ka amazing kay sa nga tanan. Nya nagpasalamat pod sila sa inyong mga igsoon sa inyong mga pag-ampo sa nakakita. Kay baw ko sa mga viewers uban diri na touch gud nila ug unsay kinabuhi ni Nanay Corazon. So nakita ninyo ang ihang video no, happy na kay siya sa nga tanan nakagawas siya. Mo na kung giingon mga igsoon. Nothing impossible by the power of God. Wala, dili sila inana kadato pero kay ba unsa gimilagruhan sila sa Ginoo. Gitanggalan siya sa oxygen, manahi na siya balik, makalakaw-lakaw na siya balik, nabalik siya sa normal. So mga igsoon, mao na atong tagaan og base nga ang ato ading kinabuhi aning kalibutana dili lamang ingon nga sa material nga butang ato ding kinabuhi aning kalibutana na agyud tay Ginoo. Siya ato itugyan niya ang tanan ug wala gyud imposible nga dili mahatagan niya og milagro basta motuo lang ta niya. So ana kanindot ang milagro nga gihatag ngadto ka Nanay Corazon. So amazing na balik siya sa normal. I'm so happy mo na kita tanan nakasaksi ta from the hospital nga nakagawa siya hantod na sa iyang balay. So mga igsoon, mo na ang inyong hatagan og base nga kung naatay Ginoo sa atong kinabuhi, naatay pagtuo, walay imposible niya. So, mga igsoon, nakakita naman mo, and this time, commercial break o sa ata. Then, lain na sa dang ako ipakita ninyo sa ato ang uban nga igsoon, og unsay nahitabo, og kinsay nang hatag og mga blessing nila. Hey guys, my name is Ali Daza, and today I'm going to be showing you our Lucima 2-bedroom, 108 square meter model unit. Lucima is a coined name from lux, Latin, light, and estima, Spanish, which means appreciation. Light gives a strong architectural narrative, dictating what a space feels like. The features were carefully planned to allow generous light to penetrate inside while preventing indoor heat gain, requiring less energy or air conditioning. Gugma mo paglaom
Mga igsoon, exciting kay sa nga tanan. Kaya ang gusto ba yan ni Tatay Rodrigo no ug nananita makasal sila. So naa ako'y giduol nga tao nga kung pwede makasal sila for free. So, kini siya nga tao, nalipay gyud ko, kay ato po ni siya ang igsoon. Nya ako silang gitawagan para makahibaw ko unsay proseso nga makasal sila si Nanay Nita ug si Tatay Rodrigo. Please ko og tanaw sa ato ang video. Mayong hapon nami karon sa St. Teres Church para mag-inquire mi kung pilay bayad sa pagpakasal. Dili ako ang kaslon ha. Dili ako ang kaslon. So, mag-inquire mi para sa kasal nila ni Nanay ug ni Tatay Nita. So, amo sa ipangutana diri para naami idea. Galit siya. Lahi na sad nga ko inquire. Mag-inquire mi ba kung pilay bayad pakasal? Ha? Taga Mandawi. 15K? So 15K ang magpakasalhanan, parishioner 15,000. Pero kung taga Mandawi ka ato juga dito no. Kung pakasal, pwede ra dai bisag asa. Pwede ra dai bisag asa no. Pwede ra dai bisag asa. So pwede ra bisag asa magpakasal. Dili ako ang magpakasal. Pwede ra dai bisag asa magpakasal. So ako i-clarify ang kasal nga 15,000 that is special. Nanay Nita, sorry dili ta magpa-special. O niya kung regular ka third Thursday of the month, 8:30 in the morning, that is only 2,000. Nya dapat parishioner ka, meaning diri ka nga mo na-register ba taga diri ka napita. So mao na siyang 2,000. Pero kung non-parishioner ka mo nang 3,000, mao nang dili special na kasal. Pero katong magpa-special 15,000. So ako lang iklaro kay basig mo ang uban mamahal. So na special 15K. So barator magpakasal pero bahal magpa-annulled. Ay nako. So mao na siya. Mo lang i-update ang katong mo sponsor. So, mao to siya mga igsoon, naka-inquire na ta ha. So, ako iklaro, ang 15,000 is special. Ang 2,000 kung parishioner ka niya every Thursday ra. So, barato ra siya ang magpakasal. Kung magpa-annul mahal, di ba? Pero kay ba mo, ang kasal is sagrado kaayo na. So nalipay ko nga si Nanay Nita ug si Tatay Rodrigo ganahan gyud sila magpakasal. Mao niya nga ato ang mission karon nga atong tabangan. So mga igsoon, sa gusto mo tabang nila ni Nanay Nita ha, palihog lang po og contact nato nga o kisay ganahan mo sponsor nila ni Nanay Nita. Karon manggong mga panahon na mga igsoon, doon na nalipay ko kay dunay tawo nga willing mutabang sa sponsor sa ilahang kasal. So mao na siya mga igsoon, daghang kayong salamat ha sa inyong pagsunod ani atong programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. For now. Mga igsoon, gibisita pag yunamo sila si Nanay Nita kay among gikuha ilahang requirement. So ang atong pagserbisyo dinhi ha, tinud aray ang atong serbisyong publiko. So karon gikuha nato atong requirement lang nanay kay doon na naman tayo na-contact para silang kasal. Aligre pag yung kayo kay miana pag is Nanay Nita asa daw sila mag-honeymoon. So katawanan kaayo no. Excited ang magtiayon kay gusto po dai sila mag-honeymoon. So mao na mga igsoon. Gusto nako nga mag-atang sad mo permanente na atong programa ug ato pong tabangan sila si Nanay nga makasal gyud sila. Mahatagan silang schedule sa ilahang kasal kay karon manggong panahon na ang ubang mga tao dili na motuo og kasal, pero amazing kay sila si Nanay Nita og si Tatay Rodrigo kay gusto gyud sila magpakasal. So katong ako ang gipangduol, daghan jud kaayong salamat ninyo ma'am ha. Daghan jud kaayong salamat, giduol nako sila para matabangan nato sila si Nanay Nita nga makasal. So mao na mga igsoon ang ilahang story. Nya aside pa gyud ana, ikaduha gibalik na namo sila si Nanay Nita og si Tatay Rodrigo kay nganuman do natay gidala nga mga surprise para nila. Mga igsoon, naami karon sa Barangay Umapad, ato ang bisitahon sila si Nanay Nita ug si Tatay Rodrigo niya. Do nami dala nga pasalubong para nila kani
So, naami dala mga groceries, nasa may dala bugas na na-touch magugo sa ilang story po ba. Kay imagine na mamasura sila, niya ilang kita 30 pesos or 60 pesos lang. Niya mauna ang ilahang pagkaon sa usa ka adlaw. So nagpasalamat ko sa atong mga igsuon nga dunay gyud tabang nato. Naagi ng hatag og mga sinina, naa sa nang hatag og grocery. Daghan jud kayong salamat sa inyong suporta ha. Kay kaybaw mo kaninyo ang gihatag karon mapunta ni karon ngadto nila ni Nanay Nita sa mga tiguang nga nagkinahanglan og pagkaon. So mga igsuon, ako ipakita ninyo amo na sang bisitahon sila si Nanay Nita ug si Nanay Milagros ug si Nanay Conching. Kay kani magud si Nanay Nita ganahan siya nga makasal. So mao po na isa namo nga purpose. So parehog ko og sunod namo mga tuta sa sulod. O nabumi gamay nga kuan na. Kaning hatag sa imong gamay pahalipay bugas. Then ay para panodan. Oh, salamat ninyo ha. Kayo nakadawat ko sa inyong Ika gihatag na sa kuan Nga. gugma mo pag laom Paglaom. ko. Salamat ninyo nga nakadawat ko sa inyong gihatag nga grasya diri nako. Salamat. Nay, tay. Wa ko kasimba. Wa sila kasimba. Okay. Nay, tay, may adlaw. Igurag gyud ko nang hatod diri kay doon na may nanghatag nato bag mga grocery og sinina. Oh, so pasalamat lang ko nga dunay ming support sa atong programa. Unya, anyway, dili ra man kay ko magdugay pod kay kibaw ko musimba sad ko. So, naami grocery ihatag nay. Asa lang sinina? Nay og kanang mga bugas. Ako mas lang giingnan nga kung pwede dili lang ta kausa mo tabang. Kay di ba? Kung pwede dili ta kausa mo tabang. So, maora na mong gibisita karon na niya nangumusta sad min ninyo kung sa dagan niya. Oo, salamat yung kay tas Ginoo tay kay doon gyud mi suporta sa atong programa niya. Sila pod si Nanay Nita dito nalipay pug ko kay hingadto ko karon kay para silang ID. Para sa ilahang kasal pohon. Kay at least doon na progress pohon maabot ang panahon mga July man siguro or ma-schedulean sila sa kasal nila. Niya ako lang giadto na niya. Salamat jud kaayo ninyo na hatay. Kay bawo ko mo simba mo ang ato ang purpose di kuan sila si amo lang purpose diri nay tay is paghatod ani sa blessing nga gihatag karon grocery og bugas. Salamat jud kaayo na niya. Amo sang bisitahon po dito si Nanay Conching kay na hospital ra ba daw. Nya dili lang ni magdugay na ha kay unsa mo oras sa inyong misa ron? Ola man na. Nya sunod. Man na magsimbawa pa. So sunod parihata mo simba sa ko mga 10:30 ako Nya 11 ako ang 11 to 12. Inyo ha? Wala na may misa ron? Kanina, ang amo og Christian man may ma'am. Christian mo. So unsa mang oras sa inyo sunod? Wala na. Hala. Di lang man to. Pero alas 12 mao. Kuman. Alas Makaapas pa ka? Sige. Dili na may magdugay na ha. Kaya tuon sa namo dito si Pikas Nanay Conching.
kunching kay baba mo. No hospital in town. No hospital in town siya, tay? Kanus ana admit? Wala ka luoy. Tay naami himbisita lang minimo tay kay do naman ko ni sponsor na to grocery. Unya napoy ning hatag na to bugas. Salamat. Oh. Si nanay na hospital. So wala in taon si nanay Kunching karon diri niya si tatay ray nahabilin. Sa inyo hang tabang daghang kayong salamat ha sa gagmay ninyo nga tabang nga grocery dako na kainan nila. So sa katong gusto mo tabang please lang gyud ko ato i-continue ang ato ang pagsuporta kay wala si nanay tatay karon. Nya salamat kayo tay ha. Nya naami gihatag nimo karon nga grocery kay sige lang magbisita-bisita gyapon mi diri sa inyo ha. I-regards ko ni nanay ina katong hingari nga katong programa nga gugma mo ha. Para mang-uban natong mga kaila po willing sila mutabang nato. Ay hintanaw siya tay. Oh maayo. Tinara pa eh. Kuhuda. Lagi deh sa TV. Oh naata sa TV tay. Ko man tingali ito. 5:30 tay. Nya kanisad ako na sad ni ikuan makita sa din ninyo karon katapusan nina si Atan ha. Okay, do na may Kita ini mo ang pag-interview dito nila ni nanay nita. Oh. Na aja kita dito. Ya sain ta gugma tay bi. Gugma. Ma'am nag ay gugma mo paglaom ko. Salamat kaayo tay. Picture mi ni tatay bi. Kami nga nag-antos sa kalisod, apan anaakaikon ko, tuungod sa gugma, nakabangon ako. Ikaw ang nagahaptag ug kahayag, ikaw ang nagahatag ug paglaom, tungod sa tabang mo ni balik ang kinabuhi ko. Salamat sa gugma mo. Mga igsoon, ang inyong tabang amo na gyud nahatod ngadto nila ni nanay. Sa gamay ninyong tabang dako na kaayo ni para nila. Sa gusto pa mo tabang, willing pa mi mo dawat sa inyong mga grocery. Request nila ha nga grocery ilahang gusto. Sila si nanay nita dili na gyud nila kaya ang ilahang panginabuhi nga mo trabaho pag company, dili na nila kaya. So namasura na lang sila para mabuhi. So ato silang tabangan mga igsoon, mo na kung giingon ninyo, gamay ninyong tabang dako na kaayo para nila. So daghang salamat kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Until next time. Gugma mo, paglaom ko. Hey guys, my name is Ali Daza, and today I'm going to be showing you our Lucima 2-bedroom, 108 square meter model unit. Lucima is a coined name from lux, Latin,
light, and estima, Spanish, which means appreciation. Light gives a strong architectural narrative, dictating what a space feels like. The features were carefully planned to allow generous light to penetrate inside while preventing indoor heat gain, requiring less energy or air conditioning. Gugma mo paglaom ko. Nakita ninyo no, kung sa story nila ni nanay, nakakita mo sa inyong video, nakakita mo sa among pagbisita ngadto sa Mandawi. So, mga igsuon, dili man pwede nga di ko mga mangutana. Di sad pwede nga dili na to mahatagag value ang kasal. Kung unsa gyud kasagrado ang kasal. Muna mga igsuon, miduol jud ko ug nangutana jud ko sa pari kung unsa gyud ay ang value sa kasal kay daghan na nato karong panahon na mo ana na gyud sila ay nga ay ang kasal wala nay value, dili na sagrado. Siguro makaingon ta nga karong panahon na murag material butang na kay mag-unsa daw kuno ang gugma pero walay pagkaon. Sakto man pod tuod kay magsira kag gugma pero wala kay plano. Pero kung naa kay gugma sa usag-usa ninyo plus naamoy paningkamot, nothing impossible. Mulambo gyud mo oy dili sad pwede nga ang usa ra say maningkamot pod. Kung ang usa mo'y available paningkamot may magbantay sa bata, suportaran sa gihapon. So mao na mi ana gyud ko mga igsuon ba nga ang value sa kasal grabe gyud ay ka-importante. Sus kanindot sa makaana na lang ko wow kanindot. Ay na lang kog pangutana basta maana lang jud ko wow kanindot. Kay nag-ampo gyud ko mga igsuon nga maka-feel sad gyud ko og tao nga do i-value ang gugma plus i-value ang kasal. So dili na ko dugayon mga igsuon ha. Doon ako'y i-interview ninyo nga pare. So mao ni siya si Father Brian Brigoli. Please watch this. Maayong adlaw sa gugma ko paglaom mo. Karong adlaw nalipay ko kay ngano hisugot yun si Father Brian nga ato ang interview maski kadali lang gyud kaayo in relation ni sa kasal. Father Brian, maayong hapon. Ang atong programa manggod is gugma mo paglaom ko niya. Doon na manggod mga magtiayon Father Brian ba sa ilang edad bitaw nga 70 to 71 gusto gyapon sila magpakasal. Karon Father Brian naalang jud ko gamay lang yun nga pangutana sa imuha. Nowadays ang mga batan-on manggod dili is murag wala na bitaw value nila ang pagpakasal. Especially karong panahon na sa mga millennial. Sumingon manggod sila nga ang kasal daw kuno karon is dili na importante. So mo na karon mga igsoon ganahan nako nga ako gyud iklaro sa inyo ha from Father Brian kung unsay value sa kasal. Okay, maayong hapon, Mutia, og sa ato ang mga suki nga tigsunod ni atong programa. Bali karon ato ang paghisgutan ang katisismo sa kaimportantihan sa sakramento sa kasal. Okay. Isip usa sa mga pito ka mga sakramento nga gimugna sa atong Ginoong Hesukristo nga giatiman o gipadayon sa pagsaulog sa ato ang santos nga simbahan. Ang kasal nahimo kini sakramento tungod sa kabubuton sa Ginoo sa pagdugtong sa laki ug babae aron mahimo silang usa diha sa ilahang paghigugma, sa ilahang pagpuyo aron pagtukod og pamilya. Okay. Dako kayo nato kini nga grasya kay ang sakramento agianan kini sa grasya ug walay lain, no? Dili ang civil wedding but the sacrament of the matrimony. Kundi dili kini mugna sa tao, kung dili mugna gayud kini gasa kini gikan mismo sa Ginoo aron mahimo kini agianan sa iyahang gugma, sa iyahang grasya o sa iyahang pangaliya. Kay di masadda makaingon nga kung dili makasal wala na say grasya sa Dios. Pero ang nakalain kay gisaulog ang sakramento, pagsaulog sa kabubuton sa Ginoo ug pagtuo usab sa maong kabubuton sa Ginoo nga ang iyang sakramento mao gayoy channel, dispenser and the way
where God in the fullness of His grace can offer to us. Muna nga nagyoy sacramental grace nga dili nato mapalit, dili nato mabayran, kundi mismo ang Ginoo pinagi sa maong sakramento atong madawat. Kay sama sab so bang mga sakramento, ang sakramento sa kumpisal, di man ta makaingon nga kung di ta magpasaylo sa Ginoo, di ta mapasaylo kung atong i-direct niya. Pero kini kabubuton sa Ginoo, iya kining gimugna aron atong makabot ang kasiguruan nga kita napasaylo pinagi sa maong sakramento. Dili lamang kana kung dili usab ang sakramento sama sa kung gikaingon agianan gayud sa grasya nga maoy mo ayuda kanato sa atong pagpuyo diha sa pagkabalaan, pagpuyo nato diha sa kabubuton sa Ginoo. Muna nga ang bana o ang asawa, ang lalaki o ang babae, kung ilang sa ulugon ang sakramento sa kaminyuon, makadawat gyud sila og grasya nga maoy maghatag kinila og igong kusog sa pagpadayon sa ilahang commitment sa paghigugma. Kay kung wala ang sakramento, dili nato masaligan ang atong tawhanon nga kusog, tawhanon nga kapasidad kung wala ang grasya sa Dios, no? Kay ang grasya sa Ginoo mooy mohatag kanato kung unsay dili makaya sa tawhanon nga kinayahan, unsay dili makaya sa tawhanon nga paninguha. Ang grasya sa Dios mooy mo complement, mo supplement, mo provide, mooy mohatag niining maong mga grasya nga atong magamit aron kita mahimong matinud-anon ug tinud-anay nga magmalipayon. Tungod kay dili lamang ang tawhanon nga kusog ug kinaiyahan ang atong gisaligan, apan usab ang ayuda mismo sa grasya sa Dios. Ang Ginoo mismo ragayod ang makahatag ug madawat pinaagi diha sa sakramento sa kaminyoon. See, mga igsuon nakabati na mga yun ana kasagrado ang magpakasal. So mao na ako nalipay gyud ko nga nagpa-interview gyud nato si Father Brian. Kay especially kani karon nga tinuod sa ilang edad nga 72, 71 pero nangambisyon gyud sila nga madawat sa sakramento sa kaminyoon. Na Father, naalang ko ilaing pangutana. Kaning pagpakasal, Father ba? Ang uban manggod nag-ipon daan before magpakasal. Unsa man gyud maayo, Father? Magpakasal ka daan before mo mag-ipon. Okay, ang maong sakramento sa kaminyoon naghatag usab kanato og katuyuan, no? Nga ang ato ang pagpuyo sa bana o asawa haom gayud diha sa mamata sa Dios. Kundi lamang ang Catholic wedding also implies civil parlance, no, the civil legalities nga sa balaod pwede ning magpuyo o mag-usa ang lalaki o babae, no, kana aduna na sad siya civil effects, bali doble ang epekto ni ining kasal sa simbahan, no, sakramento o ang civil parlance, no. Yes. Kay kung magpakasal ka og civil kana legality lamang kana, no, sa pagtuman sa balaod aron walay kiha, walay diferensya, no. Apan kung ari na kita sa simbahan doble na igo na gyapon, igo na gyud ang duha, no. Sakramento, grasya, ug ang balaod ug ang pagtuman sa balaod, no. Muna nga mas maayo gyud nga ipahan-ay ang kinabuhi nga kaminyoon. Dili ni siya dali-dali. Dili ni siya tungod kay gimingaw ka, tungod kay ang imong mga barkada nagminyo na ikaw na nabili nabilan sa plane. So this is a lifelong commitment nga nanginahanglan gyud sa pag-usisa sa very careful consideration and thinking muna nga kinahanglan gyud siya planuhon. Ug ang maayong plano nga magpakasal una diha mismo sa simbahan, pagdaot sa sakramento, kaysa ako nang gikaingon na kung grasya na di nato mapalit, di nato makuha bisan asa, kundi diha lamang sa pagsaulog sa sakramento kay kabubuton kini sa Dios. So mao na siya mga igsoon na before mo mag-ipon dapat unahon jud ang kasal kay mao gyud na siya ang sakramento nga ihatag sa Ginoo nato. Last na lang question, Father. Ang pagpakasal walay edad? Unless lang siguro katong mga underage, no? Yes, naagid tay gitawag Age og the limit. legality of the age nga dili siya minor, kundi at the proper age, at the legal age. Pero wasa na nagpasabot kung kutob rasad og 60, no,
Dili hangtod na, hangtod buhi pa, hangtod na ay kahigayunan, no? Oo. Oh, pero na ang balaod naghisgot lang nga naa siya'y legal age, no? Nga kinahanglan dili siya maubos sa maong legal age 18 aron kini makadawat sa maong legality sa kaminyon. So meaning below age 18 years old dili gina siya pwede. So bisan pag maabot na kag 70 or 80 magiingon ni Father, as long as gusto jud ka magpakasal makadawat sa sakramento sa Ginoo, pwede. Yeah. So mao na siya mga igsoon at least nakakita na mo og nabati ninyo gikan ni Father mismo nga ang importante sa kasal ang ato yung paghatag importante sa Blessed Sacrament sa kasal. So daghan kayong salamat Father Salamat sa So sa kato ni padayon sa pagtan-aw sa gugma mo paglaom ko hinaut unta nakuha ninyo pagtulunan karon. Daghan kayong salamat Father Salamat Brian. po. Thank you. So nakita ninyo mga igsoon nindot kayo yung gisorte ni Father Brian, no? And before ta mo proceed, palihog sa ako og commercial break sa ta. Gugma mo, paglaom ko. Hey guys, my name is Ali Daza, and today I'm going to be showing you our Lucima 2-bedroom, 108 square meter model unit. Lucima is a coined name from lux, Latin, light, and estima, Spanish, which means appreciation. Light gives a strong architectural narrative, dictating what a space feels like. The features were carefully planned to allow generous light to penetrate inside while preventing indoor heat gain, requiring less energy or air conditioning. Gugma mo, paglaom ko. Mga igsoon, before ko mo end sa ato ang programa, ako sa di ay ipahibaw pa sa inyo nga sa pag-inquire namo sa ilahang kasal ni nanay, ang ilahang bayranan is 2,000. So manuktok ko sa inyong mga kasing-kasing nga mangayo ko ninyo og tabang para atong mapakasal ang duha. Sa gamay ninyong tabang, dako na kaayo nig kalipay niya. Kay bawo ko daghang kog mga kaila, daghang tag mga igsuon nga well off giblisingan sa Ginoo. So mangayo ko ninyo og tabang mga igsuon nga atong tabangan sila si nanay nga madayon in town ang ilahang ambisyon nga makasal sila. So mauna siya ang ato ang mission karon nga atong pakasal si nanay, pero nothing impossible by the power of God nya. Aside ana, ang Ginoo nay mag-igo ninyo. So pasalamat jud ko mga igsoon nga inyo ning gisuportahan og inyong gisunod niya ato ang programa. Unya magpasalamat sa day ko sa ato ang mga sponsor sa grocery last time katong nagdistribute ngadto sa Mandawi. Kay ang paghatag manggod nato ug ang pagtabang nato magsundili kay kausara. So ato gud silang tabangan kutob sa ato ang mahimo. Anyway, dili raman sa dinana kadako ang ilang gipangayo, kundi ang ilaha lang pang-inadlaw nga pagkaon. Mao ra gyud intaw na simple lang, bugas, sardinas, lipay na gyud kay sila. Na lay noodles, na sila'y buwad, malipay na gyud sila. Yang sunod nato nga mission karon mao na ang atong pagpakasal nila ni nanay. Nya magpasalamat ko sa ato ang sponsor sa grocery, si Miss Cathy, si Miss Faye, si Miss Faith, si Anika,
si Lady, si Rylin, si Bianca, si Sofia, and si Miss Gandra. So kani sila mga taga-Artalan. Daghan kaayong salamat ninyo ha. Ang Ginoo nay mag-igo ninyo og baos. So mao na siya mga igsoon niya. Aside ana, mga isang kog pasalamat kami sa ni Tumbok sa iyang paghatag og mga used clothes. And then special thanks to Mama Mau. So naagid siya hatag nga mga grocery para ngadto sa ato ang mga igsoon nila ni Nanay Nita. So amo to ipaabot dito Mama Mau mga next Saturday kay nakaadto naman mi nakabisita naman mi. Nya puhon abangan ninyo kay do na tay bisitahon ngadto sa bukid sa Tuburan. Doon natay mga igsoon po didto nga ato pod silang duawon. So lahi na po na nga story for the month of July. Unya sa the month of July paningkamutan sad nato nga atong mission nga makasal sila si Nanay atong mapadayon. So mao na siya mga igsoon. Please ko og continue og support sa ato ang programa nga Gugma Mo Paglaom Ko. Kay kani atong programa para ni sa ato tanan dili na ko kaya kung wala mo. So daghang salamat og hinaut unta nga kani nga programa inyong makuhaan og pagtulunan ang inyuhang alagad si Miss J. Gugma mo, paglaom ko. Gugma mo, paglaom ko. Dawni, datog ka na ko ang langit sa kalisod sa kinabuhi. Daw sa wala na'y utlanan ang mga kasakit, diin sa kalipay nagtumili. Hapit na mo abot ang takna nga tapuson ko ang tanan, ang mga luha dili ko na kapugnan. Apan kalit nga mihayag ang akong kasing-kasing sa paghatag mo sa imong tabang nga kinasing-kasing. Sa gugma mo ako nakabarug, sa gugma mo kasakit na anod. Gugma mo paglaom ko. Gugma mo paglaom